bago mapunta sa akin, pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Maraming salamat sa mga kaibigan ko na nagtutulak sa akin at sa paniniwala po ninyo. Pero siyempre, ang realidad niyan, meron niya ang sinusunod na, kumbaga, bago mapunta sa akin yan, siyempre uunahin natin yung mga tunay na politiko na talaga. Una dyan ay si Manang Amy Marcos, pangalawa ay si Senator Alan Cayetano, susunod ay si Senator Bongo. Ang susunod diyan ay si Senator Bato. Merong hierarchy yan eh. Hindi po pwede na ako kagad kasi ako'y bago lang dito sa politika. So, meron tayong susundan na kapag sinabi mong Duterte supporters at mga loyalist ni Duterte, meron talaga yon na sinusundan. At para sa akin, ang pinaka-senior niyan ay si Manang Aimee. Dahil makikita naman natin nung nanalo si Digong, ang unang-unang sinasabi ni Digong, gusto niyang mag-unite ang mga Pilipino, kaya niya pinalibing si Marcos Sr., 'di ba? Para matapos na ang hidwaan ng mga Ilocano at ng ibang ah, Bisaya, 'di ba? Yung mga ganyan. Yun ang mga ideal ni ano yan eh, mga ano ni Digong. So ako sumusunod lang doon. Mm. Ako yung nagpapasalamat sa mga nagtutulak, siyempre. Maraming salamat po sa inyo. Talaga sir. So ganun kayo ka-obedient sir. If sinabi po ni Pangulong Duterte, you will accede to it sir. Yes, ma'am. Kasi yun, kaya naman ako nandito, ma'am, dahil sa kanya. Yan. Magandang araw at ang ganda po ng mga sinabi nitong si Senator Robin Padilla. Ah, kitang-kita po natin kung paano siya magbigay ng respeto sa dating Pangulong Duterte. At sinasabi niya, walang sino mang pwede mag-utos sa kanya unless si PRRD ang mag-utos, susunod siya. Wow! Ano tawag dyan, ha? Tawag dyan ay big respect. Big respect sa dating Pangulo. Okay? Ganyan po laking respeto ang binibigay ni Senator Robin. Kaya naman matindi rin ang tiwala sa kanya ng dating Pangulo. Okay? Alam po ninyo mga kababayan na nung eleksyon na 2022 kung saan nagtandem itong si VP Sara at si BBM ay sinabi po noon ni PRRD na meron tayong adik na tumatakbong presidente. Okay? At sinasabi noon ni PRRD na si BBM daw ay weak leader. Dahil doon, tayo po'y nakinig sa dating Pangulo at hindi natin binoto si BBM bagamat siya po ay tinulungan ni BP Sara, inendorso ni BP Sara. Okay? Kaya isa po sa dahilan yon kung bakit hindi tayo bumoto kay BBM. Okay? Diyan po na binabanggit ni Senator Robin dapat daw ang masunod. Kasi mayroon daw seniority. Seniority dito sa grupo ng mga nagmamahal, kaalyado ng dating Pangulo. Yan si Bongo, yan si Senator Robin, si Senator Bato. Pero sabi ni Senator Robin, ang pinaka-senior daw dyan ay si Amy Marcos. Okay? Binabanggit ni Senator Robin na tumulong o tinulungan ni Amy si PRRD
Okay, binabanggit diyan ni Senator Robin na kailangan daw ang unity. Kasi yan daw ang gusto ni PRRD. Tama naman si Senator Robin. Kaya dahil po dito sa ginawa ng kapatid ni Senator Amy na si BBM na nagtaksil sa mga Duterte, pagkatapos na nakuha ang suporta, na ipanalo, tapos ito ang ginawa sa mga Duterte, kay particular kay PRD, kay BP Sara, ay tayo po bilang supporter, tayo po bilang naniniwala at nagmamahal sa mga Duterte, ay kahit naman i-endorso, kung sakali i-endorso man ni Tatay Digong o kahit ni BP Sara itong si Amy Marcos bilang katandim, ay tayo po bilang supporter ay tayo po nadala na. Tayo po nawalan ng tiwala sa ginawa ni Pangulong Marcos sa mga Duterte. Ngayon, kung ganoon po ang nangyari, dahil tayo po nawalan ng tiwala sa mga Marcos, kay Amy, dahil kahit na siya po ay nasa panig ng mga Duterte, ay hindi po tayo masisisi ni Amy at yung mga DDS, no? Hindi po masisisi ni Amy kung bakit tayo po nawalan ng tiwala sa kanila. Ang sisihin ni Amy si Bongbong Marcos. Kasi dahil kay Bongbong Marcos, sinira yan tiwala ng mga Duterte supporter. Okay? Kaya hindi ko alam kung ano bang hakbang. Ano ang hakbang ni Amy para maibalik ang tiwala ng mga Duterte supporter sa mga Marcos. Okay, kasi nga tayo po naniniwala na dahil dito sa mga kapalpakan ni BBM, napakahinang leadership, walang mabuting nagawa sa bayan, matapos na ang kanyang termino. 2 taon na lang. Wala po siyang mabuting nagawa sa bayan, walang mga proyekto. Sa halip, mas lumala po ang krimen, lumala ang corruption, lumala ang kahirapan, walang nagawang proyekto. Di ba? Kaya hindi ko alam sa palagay ko mahihirapan na makabalik ang mga Marcos sa kapangyarihan. Baka hanggang senador na lang sila, si Amy. Okay? Baka hanggang senador na lang. Nandun na sana ang momentum nila, no? Na nabigyan na sana ng pagkakataon ang mga Marcos, si BBM na ayusin yung nasirang pangalan nung panahon ng tatay nila. Meron na sanang pagkakataon na ayusin ni BBM ng mga Marcos ang kanilang pangalan. Kaya lang dahil po dito sa nangyari, no, sa BBM administration na naging lantaran, na naging talamak ang corruption. Tapos ngayon sinasangkot, inuugnay si BBM dito sa kickback. Di ba nababanggit doon sa ano ba yon, yung Bersamin files na ito mga binabanggit ni Eresi at ni Tenyu. Sinasabi na galing daw sa kay Libiste. Okay? Kaya sa aking palagay po, mahirapan na makabawi ang mga Marcos. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat gawin pa ni Amy para, di ba sabi ni Amy, siya daw ang mukha. Siya daw ang mukha ng kanyang tatay. Ibig sabihin, yung mga pulisya ng kanyang tatay, siya yung mukha. Siya yung magpapatuloy dapat. Dapat daw si BBM, kaso lang wala, napunta sa ang pulisya ni BBM naging pulisya ng Dilaw. Naging pulisya ng Dilaw. Kaya nga kung makita ninyo mga kababayan, magkasundo po sila sa ngayon. Di ba bukas February 21, babalita na
magkikita raw si BBM at si Mayor Leni Robredo dun sa, saan ba yun? Sa Legazpi. Oo. Di ba dati matinding banat ang mga binitawang salita nito si Leni Robredo. Magnanakaw, sinungaling, di ba? Pero ngayon, ay kainsuka na sila. Oo. Kainsuka sila, maging itong ibang dilaw, ay tanggap na nila. Meron namang takot, meron namang ayaw, katulad dito si Drilon, si Eresi, yung iba pero namang yung iba, yung mga sampig ay gustong-gusto na mag-join, magsanab puwersa, magulo sila, magulo sila. Katulad dyan, si BP Sara po ay nag-declare na ng kanyang kandidatura o tatakbo sa 2028. Inaasahan natin na dahil sa maaga na pag-announce ni BP Sara ay makikita natin na unti-unti na magsipaglipatan, mag-over the backward itong mga politiko na gustong sumama kay BP Sara. Dahil sa kanyang announcement, inaasahan natin na may mga politiko na sasama sa kanya. Ay ako, inuulit ko pagdating ng eleksyon sa 2028, ay sa akin palagay ay ilalampaso ni BP Sara ang kanyang mga kalaban kahit na mag-join pa sila. Okay? Kahit na mag-join pa sila, kahit mag-join pa yung dilaw at pula. Kasi isipin nyo malawak po ang voting population na makukuha ni BP Sara ay halimbawa Cebu. Ang Cebu Duterte. Sabihin natin mga 47% yata, mga 47% siguro. Base dun sa nakuha nung nakaraang survey. 47% sa Visayas ay Sara. Okay? Tapos Mindanao, sulit dyan. O Bohol pa. Negros. Ang Negros ay Duterte rin niya sapagkat ay itong mga Tibes ay Duterte yan. Okay? Dito sa Luzon, Pampanga ay GMA, former President Gloria Arroyo ay Duterte rin yan. Sigurado na makukuha ni BP Sara ang suporta ni former President GMA. Okay? Sa Norte, Ilocos Sur. Okay? Chavit Singson, siguradong Duterte rin yan. Kasi nga galit siya kay Bongbong Marcos So ibig sabihin, wala na pong solido na Norte, wala na yung solid North. Dahil kay Manong Chavit, wala nang solid North, kaya si Larry Gadon, pasensya ka. Yung sinasabi mo na walang bubuto na mga Ilocano kay BP Sara, sa palagay ko nagkakamali ka. Lalo, si Amy Marcos, nasa panig ni BP Sara. So, mahahati po ang loyalista. Yan natang hindi naisip ni Gadon. Sinasabi ni Gadon sa mga interview, mas ibubuto daw nila ibubuto raw nila si Lini. Kaysa kay Sara. Kasi daw, si Lini ay hindi raw nagsalita laban kay BBM, hindi raw binastos. Nakalimutan yata ni Gadon noong 2022 election, noong nakalaban ni BBM si Lini, matindi po ang banat noon ni Lini. Tila baga may amnesia na ito si Gadon. Ewan ko dito kay Gadon kung ano yung mga naisip po. Okay? Yung yung INC. Duterte rin yan. KOGC, Duterte rin. Yung GIL.
ay napakalaki po ng suporta na makukuha ni VP Sara. Yung Laguna. Laguna may 12% yata dyan eh. Mayroon din diyang boto na makakuha si VP Sara sa Laguna. Di ba? Kaya tayo po naniniwala doon sa mga sinasabi ng mga analyst, no? Na mahihirapan talunin si VP Sara. Oo. Mahihirapan talunin. O sinasabi nila pinakamalakas daw na kandidato na pwedeng tumalo kay VP Sara ay si Lini. Okay? Si Lini daw pinakamalakas. Sabi ng mga dilaw. Ay tayo po kahit anong mangyari, solid Duterte. Dahil tayo po naniniwala sa brand of government ng mga Duterte sa kanilang serbisyo. Matagal na, subok na. Kaya tayo po hindi bumibitaw kahit na anong paninira nila sa mga Duterte. Tayo po hindi bumibitaw sapagkat alam po natin ang serbisyo na hatid ng mga Duterte. Subok na yan eh. Subok na yan. Sa Davao pa lang, subok na. Dahil tayo po madalas na sinasabi dito, no? Kung ang mga Duterte corrupt, di dapat ang Davao lubog yan sa utang. Dapat bagsak yan. Ang Davao ngayon walang utang eh. Ang Davao, dating dating magulo yan. Dating syudad na masasabi natin na bagsak yan nung araw. Pero nung Duterte, nagsimula nang maglingkod ang Duterte sa Davao, unti-unti yan lumago. Unti-unti nakilala ang Davao. Ngayon, ang Davao masasabi natin na world class na. Sa safety, kalinisan, serbisyo. Davao City. Davao City take note Davao City kasi malaki ang Davao eh. Davao City lang, doon lang sa baluarte ng mga Duterte, Davao City. Di ba? Kaya yung mga naninira dyan sa mga Duterte, paano kayo mananalo kung wala naman kayo maipakitang credential kung ano klaseng serbisyo meron kayo. Magaling lang kayo, propaganda, paninira, pero kung titingnan naman ang inyong sukatin naman ang inyong serbisyo, wala kayo. Kaya nga ang tao ayaw sa inyo. Ngayon ang ginagawa nyo, paninira na lang, pamumulitikan na lang para ang kalaban nyo na malakas matalo nyo. Yun lang paraan nyo eh. Sa halip dapat na ang paraan na ang gawin ninyo, ipanalo nyo ang mga sarili nyo sa pamamagitan ng serbisyo sa tao. Hindi nyo nakikita nyo eh. Hindi nyo ang ginagawa nyo eh. Diba? Tayo po sawang-sawaan na sa mga propaganda, sawang-sawaan na sa awayan sa politika, sawang-sawaan na sa ingay sa politika. Gusto natin ng bansang ito ay umangat naman, tumahimik naman. Para ang mga investor ay mag-invest sa Pilipinas. Sa halip na ang bansang ito, ang mga leader natin ay tutukan ang peace and order, hindi. Sila mismo naging sanhi ng gulo, ingay. Ang apektado tayo, mga maliliit, sila mayayaman sila eh. Mayayaman sila, marami silang pera. Milyonaryo sila. Diba? Kahit naman di sila magtrabaho sa loob ng 5 taon, 10 taon, buhay sila tayo. Mga mahihirap, wala. Tayo ang apektado sa away nila. Gusto sana natin ito mga politiko na hindi naman mananalo,
pagbigyan ninyo ang gusto ng mamamayan, mga nakakarami. Yung napili, yung gusto ng taong bayan, respetuhin ninyo. Yun ang gusto natin. Yun ang demokrasya. Di ba? Ganun dapat. Kung gusto niyo talaga mahal niyo ang bayan, mahal niyo ang mga Pilipino, mga maliliit, dapat alam din niyo yan. Na yung ginagawa ninyo, ang apektado kami. Di ba? Kami ang apektado. Di ba? Yung kaguluhan, yung political instability. Ang apektado dyan, kami sapagkat pagka ang bansa ay magulo ang politika, apektado dyan ang investor. Pag walang investor, walang trabaho ang tao, walang negosyo, walang kita, ay siyempre, gutom. Hindi nyo ba yan iniisip, mga pulpul politiko? Walang ginawa kundi mamulitika lang, mag-ingay na mag-ingay. Sa pamamagitan ng pag-ingay ng propaganda, doon sila nakikilala. Po sasabihin, yung mga nauuto nila sasabihin, sila daw ay corruption crusader. Tawag nila sa kanilang mga sarili ay corruption crusader. Pero, paano sila matatawag na corruption crusader? Sapagkat, yung katulad niya, no? Yung trilyon na nakawan sa flood control, tahimik sila. Pero doon sa kay VP Sara na 125 million, napakaingay nila. Kahit naman na na-cleared na ng kuwa, ayaw nila maniwala. Diba? Kasi nga, yung agenda nila, meron silang agenda. Dapat, kung talagang mahal nyo ang bansa, mahal nyo ang mga Pilipino, malilit na Pilipino, respetuhin nyo ang pasya ng nakakarami. Kung ang pasya ng mga nakakaraming Pilipino ay Duterte ang gusto nila, respetuhin nyo. Hintayin nyo matapos ang termino. Kayo naman. Ganun dapat walang silbi. Alam nyo ba, mga kababayan, itong ginagawa ng mga kalaban ng mga Duterte ni BP Sara partikular, na gusto nilang tanggalin si BP Sara sa libro ng politika, lalo sa 2028, alam nyo ba, ang kanilang tinatanggalan ng karapatan ay ang mga mamamayan, sapagkat kung tanggalin nila si BP Sara, i-impeach nila si BP Sara, matatanggal, di na makatakbo. Ang gusto ng mga tao, si BP Sara. Ngayon, kung halimbawa hindi na makatakbo, di wala nang choice ang mga tao. So, ibig sabihin yan, tinatanggal ng mga politiko, nito mga politikong maiingay, ang karapatan ng mga mamamayan na bumuto kung sino ang gusto nila. Ganun po yan Diba? Kaya ako naiinis sa mga taong ito, lalo sa halip na yung mga propaganda nila, nakikinig ako. Hindi. Lalo akong naiinis kasi nga, karapatan natin yung mamili kung sinong gusto natin, na ramdam natin ang serbisyo, ramdam natin ang presensya nila. Okay? Karapatan natin yun Tayo yung mga mamamayan na maliliit, nararamdaman natin kung sino yung may malasakit talaga sa atin. Yung may pusong bumaba sa level ng mga mahihirap. Nararamdaman natin yun kaya lang, itong mga tao ito, hindi man nila kayang gawin yun. Ang gagawin nila ay siraan. Siraan ng katakot-takot, i-impeach. Diba? Dahil hindi nga sila manalo-nalo, dahil nga sa palpak ng kanilang serbisyo, itong gagawin nila. Tanggalan nila ng karapatan ng mga mamamayan na mamili kung sino ang gusto. Diyan magaling ang dilaw Diyan magaling ang dilaw sa propaganda. Diyan din magaling ang mga loyalista sa propaganda. Dahil kaya nga noon nag-away-away mga yan Kaya nga noon nag-away-away ang Marcos sa kaya dilaw, kasi nga pareho silang mahilig sa propaganda, siraan na siraan.
Mm. Di ba? Kaya nag-away-away sila. Naging bota na magkaaway ang Marcos at Dilaw. Aquino. ah, ah, di ba? Ay ngayon, bati-bati na sila. Kasi nga, sila, mga uto-uto, mga kain-suka ang tawag din, kain-suka. Uto-uto. Kung saan sila may pakinabang, doon sila. Kakainin nila ang kanilang mga sinasabi noon. Ang importante, mahikinabang sila. Okay? Mahikinabang sila. Ay, itong mga Duterte, hindi nila magagamit. Okay? Hindi magagamit ng mga oligarchs. Kaya, hito sila ngayon. Hindi nila mahawakan sa liig ang mga Duterte, kaya hito sila ngayon. Tulong-tulong sila, mga oligarchs. Yung mga hawak na, mga politiko na hawak ng oligarchs. Tulong-tulong sila para ibagsak ang mga Duterte. Kaya lang, siyempre, dahil ang mga Pilipino ang kalaban nila, ay hirap na hirap silang ibagsak ang mga Duterte. Diba? Kaya, sana mga kababayan ay magising tayo na tayo, mga Pilipino, ang tinatanggalan ng karapatan nito mga taong ito na mamili kung sino ang gusto nating mamuno sa bansang ito. Yan po ang epekto niyan, yung ginagawa na impeachment. Di ba?